commercial muna tayo. Okay, bago natin ipagpatuloy ang hindi mo pera yan campaign, ay ito muna, pag-usapan muna natin itong mainit na issue, no? Pumutok na naman yung WPS Emirate Kim Chimbustar. Ayan, hello sa mga nasa South Korea, mga nasa Singapore. Watching from the office, si Faye Celeste. Nasa ka ba, Faye Celeste? Hello yung mga nasa Doha, Qatar. Hello sa mga nasa Japan. Sabi ni Verhel, Miss Sasurgano, invite mo si Cash Coach Jared for a debate. I'm pretty sure walang panahon sa akin si Coach Jared. He is too big to debate me. So, ano lang naman po tayo, mumunting vlogger lang naman po tayo. American colony traitor pa. Wala pong gusto makipag-debate pag ganyan ang iyong profile. American colony traitor, tapos maliit na vlogger. And ako nga po ang the most disconnected vlogger, no? Di ba maraming vloggers, ang kanilang pinagmamalaki, the most connected, ano raw sila, very connected daw silang vloggers. Ako naman po is the most disconnected vlogger. Wala. Kasi nga, I'm an American colony traitor. Walang gustong makitang kasama ako, no? Dahil pag nakitang kasama nila ako, that's a death sentence to them. Ano ako, radioactive. Ako po ang pinaka-radioactive na vlogger. Wala pong gusto. I have no friends. Actually nga, ang kanta ko nga is parang yung kanta sa ano ba yun? Nickelodeon ba yung kantang ano? Yung ano to, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Big worms, small worms. Oh my God, this is like straight from our childhood na paghahalataan ng mga edad dati. Okay, so I'm the most disconnected vlogger kasi nga I'm an American colony traitor. Okay, sentiment lang daw ang concurrent resolution number 10. Okay, edi maglabas siya. Alam mo, ang dami mong pasikot-sikot. Edi maglabas ka ng liquidation with resibo ng MOOE ng bawat isang senador at congressman. Yun lang naman yan. Hindi natin kailangan pagdebatihan kung yung resolution ay sentiment, emirate, chimbustar. It all boils down to documents. Produce a liquidated with resibo ng mga MOOE ng bawat isang congressman at senador. Di ba nga si Harry Roque na nga nagsabi na liquidation by certification lang sila. Naging congressman yan si Harry Roque. Di ba? Meron siyang ni-reveal sa SMNI. Di ba? Wala nga makasagot. Ano ba yan si Jared? Hindi naman yung naging congressman. Si Harry Roque congressman. Oh. Doon na ako maniniwala kay Harry Roque. Saka mga kakilala ko sa Congress. Hindi, ano bang feeling nila sa akin, no? Hindi ko alam itong mga nangyayari. Alam niyo po guys, hindi po ako sumasabak sa isang laban na hindi ko kayang labasan. Ay, ang sama. Na hindi ko kaya. Mali yung pagkakasabi ko. Hello sa mga nasa Panabo City, North Davao. Hello sa mga nasa Montreal. Ang bastos ng bibig ko. Okay, hindi po ako sumasabak sa isang laban na hindi ako ano ba to? Para ba sabihin to na hindi ako prepared. Kayo naman. Ano ang sentiment? Di kung sentiment lang, di dapat maglabas ka ng, tama ba nga mga friends? Ang best rebuttal laban sa akin is actual liquidation with resibo ng MOOE ng bawat isang senador at congressman. Di ba? Do you agree with me? Ay, lusutan pala. Sabi ni Rolly. Ikaw naman kasi, Rolly, ang ginugulo mo ko, ang bastos mo eh. Lusutan pala. Ano ba? Hindi ako sumasabak kasi. So, ayun lang. Sabi ni Jules, wala ka na sa statecraft. Hindi nga po ako pwede mag-statecraft dahil
hindi tutugma ang schedule ko sa mga interviewees. Pwede lang ako pag gabi. Sino papa-interview sa akin ng gabi? May pasok po ako, no? Hindi, alam mo naman yung mga interviewees ko yung mag-adjust sa akin. Hindi kami magkakapareho. So, tama ba yung, di ba, tama ba yung sinasabi ko na, tama ba yung sinasabi ko, guys, na ang best rebuttal laban sa akin ay mag-produce ka ng actual liquidation with resibo ng MOOE ng mga congressman, bawat isa sa kanila. Di kayang panindigan, yun lang. Oh, hindi ba ako pumapasok sa isang laban na hindi ko kayang tindigan? hindi po ako pumapasok sa isang laban na hindi ko kayang tayuan. Ang bastos pa rin eh. Ano ba? Anyway, so, yun lang naman eh, di ba? Kung sa tingin mo mali yung sinasabi ko, the best rebuttal is an actual liquidation. Panindigan naman kasi, Queenie. Ang gulo mo eh. Hello, Queenie. So, kailangan, the best rebuttal sa akin is, hindi yung makikipag-usap-usap ka sa akin ng philosophical. Dapat, magbigay ka ng actual document. Ito, sabihin mo, itong nagbabayad sa akin na congressman, hindi ko alam itong nagbabayad sa akin congressman, ito yung kanyang liquidation with resibo na ng kanyang MOOE. Gaano ba kahirap? Di ba, guys, gaano ba kahirap na magpresenta ng liquidation with resibo ng MOOE mo kung meron naman? Tama, mali? Di ba? Mahirap kasing mag-pretend na meron. Kaya dadaanin niyo ako sa mga philosophical discussions. Hindi po philosophical discussion ang hinihingi po namin dito. Ang hinihingi po namin dito is actual liquidation with resibo ng bawat isang congressman ng milyong-milyong tinatanggap nilang MOOE every year. Diyos ko Lord, karamihan dyan ng senador at congressman sa kayo nagbabayad sa yung congressman, hindi ko na babanggitin kung sino ka. Ilang taon na yan na nasa kongreso. So, dapat, yung kanyang liquidation with resibo, may record yan. Tama? Di ba tama? Kasi halimbawa, ikaw, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, di ba kung ikaw ay naghahawak ng pera at ikaw ay naggagastos ng pera ng kumpanya, kung may hinahawakan kang pera ng kumpanya, di ba ililiquidate mo yan pag yung gastos na yan with resibo? So, pag tinanong ka ng boss mo, nasaan yung liquidation mo nito with resibo? Pwede bang mag-engage ka na? Pwede bang mag-engage ka sa kanila ng philosophical discussion? Ang ibibigay mo sa kanila is actual liquidation with resibo. Di ba? Gaano ba kahirap? Di ba, Hermie ng Saudi, gaano ba kahirap pagpresenta ng liquidation with resibo? Hindi naman confidential funds yan. Di ba? Ayun na nga. So, focus na tayo muna sa topic. Ngayong next week po tayo babalik sa regular programming natin ng hindi mo pera yan, no? Hindi natin to titigilan, guys. Itong hindi mo pera yan campaign hanggang hindi po nababago ang sistema sa Kongreso. At wala po akong pakialam kahit ang matamaan dito yung mga kaalyado ni Duterte. Dahil mali ang sistemang ito. I don't think this is negotiable. No? You have to liquidate with resibo ang milyong-milyong MOOE ninyo, bawat isang senador at bawat isang congressman. Dahil hindi, ito, sabi ni Moike,
I am a teacher. I cannot be cleared unless we are able to liquidate expenses used in our seminar and etc. Very basic and common sense. Yes, exactly. Kaya nga po hindi natin ito titigilan. Lilinggo-lingguhin natin to. At wala pa akong pakialam kahit ang matamaan ay kaalyado ni Duterte. Kasi lahat kasi tayo dito apektado, no? Nakakaawa yung mga nagbabayad ng buwis. Nakakaawa yung mga OFWs na binubugbog pa yan ng mga amo nila pag nagkulang ng isang sentimo or hindi makapagpresenta ng resibo kung nawala, for example. So we have to be fair, no? Ako wala akong pakialam kung tinanggalan ng confidential fund si Sara, if that's your decision, pero dapat din is busisiin ang inyong ang paggamit ng pera ng taong bayan kasi mas marami kayo dyan. At nare-re-elect kayo. Nagets ninyo? At kayo rin yung nagdi-decide ng budget na makukuha ninyo dyan sa Senado at Kongreso. Ito si Sara, 6 years lang yan eh. Mamaya hindi pa nga maging presidente yan, pero hindi yan nare-re-elect. Kayo dyan sa Senado at Kongreso, can you imagine ang senador? Nare-re-elect. Okay? For another 6 years. So, 12 years yan. Ang isang senador, guys, ha, kulang-kulang sa isang taon, ang MOOE niyan, mahina ang 50 million. Mahina ang 50 million per year. So, can you imagine kung naka 6 years ka dyan, magkano yung 50 times 6, nasa 300 million. Tama ba? 50 times 6, 300. So, can you imagine kung yan yung pinakamahina mo sa isang 6 years mo? 300 million. Kung nag-second term ka pa, edi meron kang 600 million, mahina na yon. Yun yung pinakamahina mong MOOE. Siguro naman hindi naman kalabisan na sabi ni Marichu, tinira ni Coach sa technical tapusan kung saan-saan pumunta. Ayun na nga. Hindi mo pwedeng daanin sa technical, Coach. There is only one evidence here. And that is actual liquidation with resibo ng bawat isang congressman at senador ng kanilang MOOE. Ngayon, huwag ka magalit sa akin. Magalit ka sa mga senador at congressman dahil wala silang maipakita. So, dapat ikaw ay nasa panig ng Filipino taxpayers. Ano ba ang nakakabuti sa Filipino taxpayers, guys? Ang mag-release ng liquidation with resibo ang bawat senador at congressman o hindi? Di ba? So, ganun lang kasimple yun. Wala mo na yung paligoy-ligoy. Either you are pro-Filipino taxpayers or you are not pro-Filipino taxpayers. As simple as that. Kung pro-Filipino taxpayer ka, dapat mag-demand ka sa bawat isang senador at congressman ng liquidation with resibo every year ng kanilang MOOE. Dahil hindi naman confidential fund yan eh. So, dapat may liquidation with resibo yan. At para malaman kung saan ginagastos ito ng mga senator at congressman up to the last centavo. That is as simple as that. Okay. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa topic ng live na to. Ano yung topic natin? Ang topic dito is kung magkagera, for example, ang China at Philippines over sa South China Sea, okay? Tungkol dyan sa mga isla-isla na yan. Kanino kakampihan Taiwan? Okay? Bakit ko titatanong to? Kasi nga, ginagamit tayo ng United States. Okay? Yung EDCA sites na yan, ginagamit yan in the event na magkagera sa Taiwan. Okay? Like for example, magkakagera lang naman kasi sa Taiwan, guys, kung ang Taiwan ay mag-declare ng formal independence. Okay? Kasi pag nag-declare ng formal independence ang Taiwan, China will assert military control over Taiwan. It's as simple as that. Okay? Ganun sisiklab ang gera niya. Kung ang Taiwan mag-declare ng formal independence, the China will assert military control over Taiwan. Just like, for example, ang Mindanao nag-declare ng independence, Manila will send the military sa Mindanao para mapigilan. Okay? Ganun ang dynamics. Pero of course, meron pa isang pwedeng pagsiklaban dito sa ating region. And that is the South China Sea, yung mga away sa katubigan and dyan sa Spratlys. Ngayon ang tanong, kung magkagera ang China and Philippines,
kanino kakampi ang Taiwan? The simple answer is not with the Philippines. Why? Kasi po, okay, ang claim po ng China, okay, ng mainland China and Taiwan are one and the same. Pareho sila. Because ang ugat ng claim ng Taiwan is of course the claim of China. Kasi nga part sila ng China. Nagets ninyo? So, even that dash line na parating sinasabi, ang unang nag-formalize niyan ay ang Republic of China. Okay? Nung ang China ay under pa ng Kuomintang, yung tinatawag nating nationalist government. Sila ang unang nag-formalize niyan, yung dash line na yan. Kaya the claim of Beijing and Taipei are one and the same. So kung magkagera ang China at Pilipinas, the Philippines will be left alone. Well, siguro para tayong Ukraine, no? Papadala lang tayo ng armas, papadala ng pera, hanggang sa gusto mo makipagpatayan sa China. That is the truth of the situation. Alam niyo na. Okay? Like for example, naalala niyo nung panahon ni Pinoy, nagkaroon tayo ng issue with Taiwan. Naalala niyo yung nakabaril yung Coast Guard natin ng Taiwanese ng mga fishermen sa Taiwan, diyan sa malapit sa Batanes. Do you remember that? Do you remember that? During that time, Beijing actually sided with Taipei. Can you imagine? It is one of the nag-join forces ang Beijing at Taipei against the Philippines. Do you remember that? Ganon kalala. So, ganon ang mangyayari yan. Hello sa mga nasa Coronadal City. So, well, ang mangyayari nga parang Ukraine, di ba? Sabi ni kakampi, ganyan. Pero who is actually sino yung namamatay dun sa Ukraine? Those are Ukrainians. Diba? Ganoon din sa Pilipinas, no? And guys, our issue in South China Sea is not like the issue in Ukraine ang hirap isolve. Okay? Ayungin Shoal is not like Crimea. Scarborough Shoal is not like the Donbas region of Ukraine. Do you understand? It is actually a very simple conflict to solve. Na hindi mo kailangan makipagpatayan. Okay? Yung Donbas region diyan sa Ukraine, saka yung Crimea, that's more difficult. Like, really difficult. Yung Israel, Palestine, difficult. Itong Scarborough at Ayungin Shoal, my God. Lord Almighty, if you're going to die for a shoal, siguro hindi mo munang alam mo kung ano ang shoal. Diba? So that's it, no? It's actually it's easier among all the conflicts right now in the world. It is one of the easiest conflict to solve. Okay? Yung sa South China Sea. Bakit hindi natin ito masolve? Pilipinas, for example. Una, the Philippines kasi, our foreign policy follows the direction of U.S. foreign policy. Kaya nga American colony ang Pilipinas, no? You only have some sort of freedom inside the Philippines, pero the foreign policy of the Philippines is following U.S. foreign policy. Okay? And then, hello sa mga nasa Taiwan. Following foreign policy ng United States. Ikalawa is, kaya tayo nahihirapan because paiba-iba tayo ng foreign policy. You know, mahirap makipag-negotiate. Okay? Sa isang bansa na iba-iba ang isip at walang long-term planning at walang long-term implementation. Hindi mo makikita sa sistema natin na ang Pilipinas ay pwedeng mag-commit ng long-term. Kasi nga, paiba-iba tayo.
Nagets ninyo? Kumbaga sa jowa, ang Pilipinas, para siyang ano, para siyang, para siyang fuck body lang. Alam mo yon? Kasi nga, because of the structure of our government, um, yung mga bureaucratic levels, yung mga sub-bureaucrat may sariling lakad. Kaya ito si PRRD, yung mga kanyang foreign policy, hindi na i-implement kasi ang nag-i-implement niyan, yung mga bureaucrats. And our bureaucrats did everything to delay yung ginagawa na gustong gawin ni PRRD. At alam ko to dahil isang cabinet official sa panahon ni PRRD told me this. Eh syempre yung presidente, 6 years lang yan. So yung bureaucrat, ang gagawin niya, i-delay niya na i-delay hanggang matapos yung termino. Nagets nyo ba? So ganun tayo. No? Yung mga bureaucrats yan, yung mga sub-bureaucrats. Kasi sila nag-i-implement eh. So, gagawin nila lahat ng delaying tactics. Okay? Hanggang matapos na yung termino ng president. O, syempre, ibang president na. Diba? Iba na naman yung policy. So, ganun ang nangyayari sa atin kung bakit hindi natin solve ang ating actually, mas simple ito. Okay. Sabi, hindi raw pwedeng ma-repeal ang concurrent resolution number. O, di wag mo i-repeal. No problem. Not my problem. O, ang gulo naman ng alam mo, Coach Jared, are you pro-Filipino taxpayers or anti-taxpayers? If you are pro-Filipino taxpayers, anong mainam na gawin ng Kongreso at Senado? Mag-liquidate with resibo at maging publicly available ito o ipagpatuloy yung kanilang liquidation by certification. That is the discussion. Simple discussion. Diba? Wala na akong pakialam dyan sa mga philosophical discussion. What good does it do to Filipino taxpayers? Yung discussion mo, iisa lang. Tama ba yung kanilang ginagawa ngayon o hindi? Panig ba ito sa Filipino taxpayers o hindi? Ganun lang kasimple. Diyos ko na. Ano ba, huwag niyo pa ikot-ikutin yung story. Diba? Ito naman mga nagtatanong sa akin. Anong pakialam ko kung anong view niya? The issue is very simple. Meron ka bang may pipresent ng liquidation with resibo ng bawat isang senador at kongresista? Ngayon, kung wala, explain bakit wala. Simple. Diyos ko, dahil iniikot-ikot niyo pa yung story, napakasimple ng issue. Diba? Mga bakla, yung mga kongresista at senador ay pasilduhin nyo. Isipin ninyo, kayo yung amo, kayo mga nakikinig sa akin, okay? Isipin nyo, parang nyo silang mga kasambahay. Binigyan nyo sila ng 20 million per year. So, anong gagawin mo? Anong ididiman mo doon sa iyong empleyado? Empleyado mo yung mga kongresista at senador. Oh, sabihin nyo nga sa akin, kung ang mindset ninyo ay bilang isang Filipino taxpayer, ang tingin nyo dyan sa mga senador at kongresista na yan ay empleyado ninyo dahil kayo ang nagpapasweldo sa kanila. At dahil yan ang setup, ano ngayon ang ididemand mo doon sa empleyado mo na binibigyan mo ng million every year? What will you demand from them? Sulat nyo nga sa comment section, what will you demand from them? Diba? Anong i-demand ninyo sa inyong empleyado na binibigyan nyo ng at least 20 million per year? What will you demand from them? Diba? You will demand from them liquidation with resibo kung paano nila ginastos yung pera. Wag mo paikot-ikutin dahil hindi yan nasa interes. Yung pag-ikot-ikot ng issue na ito, hindi yan nasa interes ng Filipino taxpayers. Nasa interes yan ng mga taong kumukupit ng buwis ng taong bayan. Tama? Oh. Ganun lang kasimple yan, Diyos ko Lord. Iikot-ikutin nyo pa yung story. Walang tayo. You will never win
on this issue. Dahil ang mga sinasabi nyo ay wala sa panig ng Filipino taxpayers. Simple. Diba? O ayan o, sabi nila, resibo. So ayun lang, so ayun na nga, no, balik daw tayo sa South China Sea. So ayun na nga, mga friends, no, commercial lang itong issue na ito, babalik ulit tayo sa Hindi Mo Perian campaign next week. So ayun lang, no, ako naman kung gusto namang mamatay ng mga Pilipino para sa shoal, I will support. Ano naman, pwede naman akong magbigay ng prayers, thoughts, and ano pa ba, flowers afterwards. Pwedeng ganon, di ba? So, sabi ni Gabriel Lopez, nasaan na nga ang resibo? Audit and inventory ang dapat. Misas, tama Gabriel, kasi lahat naman tayo nagtrabaho sa isang corporate world, di ba? Pag ikaw, binigyan ka ng pera, automatic, dapat mag-produce ka ng liquidation with resibo kung papaano ginastos ng perang binigay sa'yo. Di ba? Diyos ko, napakasimple ng issue eh. Pag iniikot-ikot mo yung issue, nawawala ka na sa panig ng taxpayers. Kasi ang interest ng Filipino taxpayers ay simple lang. Okay? Pasisimplihin lang natin, no? Ang interest ng Filipino taxpayers. Ang perang ipinapasweldo nila sa bawat isang senador at congressman. Okay? Ang senador at congressman ay paswelduhin lang yan ng mga Filipino taxpayers. Dapat, ang perang ibinibigay sa kanila, yung MOOE nila, dapat ito ay may transparent accounting, liquidation with resibo up to the last centavo. That is the interest of the Filipino taxpayers. Ngayon, kung bakit hindi ka makakapag-produce ng liquidation with resibo, dapat meron kang legitimate reason why you cannot produce it. Baka nga naman merong legitimate reason kung bakit hindi ka makakapag-produce ng liquidation with resibo up to the last centavo. Hindi ba? Doon tayo sa panig ng taxpayers. Huwag tayo dun sa panig ng pinapasweldo ng taxpayers. Doon tayo sa panig ng taxpayers. So, hanggang dito na lang muna to, no? At hanggang sa muli, ito po again si Sas Rogando Sasot, ang American Colony Traitor na nasa panig ng taxpayers. Maraming salamat po.